Sa dokumentaryong ginawa ni Howie Severino tungkol sa lihim ni Rizal, ang unang nakapukaw sa aking damdamin ay ang malungkot na pangyayari sa ina ni Rizal nang ito ay makulong ng walang buong ebidensya. Nais lamang niyang tumulong ay napahamak pa siya at ang resulta ay ilang taon niyang pagtitiis, sasalang hindi naman niya napatunayan. Kaya hanga ako sa tapang niya bilang isang ina, dahil biruin mo may anak kang bayani at hindi mo alam ay mainit na pala sa mata ng mga Kastila, at sa positibo naman ay sikat siya sa buong mundo. Naniniwala akong hindi lang siya basta nanay ni Rizal, kundi siya ay isang mabuting ina at instrumento na ginamit ng Diyos upang magkaroon tayo ng bayaning si Dr. Jose Rizal na isang matalino at mapagmahal sa pamilya at bayan. At kung meron mang tinatago talaga ang pamilya ni Rizal, masabi kong wala namang dapat ikahiya. Lahat ng tao ay hindi perpekto, alam natin yan. Ang pagpapakita mo ng totoong ikaw ay maghihimok sa ibang tao na pwede din para silang maging bayani katulad ni Jose Rizal, sapagkat na may mga kapintasan at hindi nakakagawa ng mabuti, maaari pa ring maging halimbawa at huwaran sa iba. Ang aking sagot sa tanong na kung nabago ba ang pagtingin ko kay Rizal ay hindi. Hindi nabago ang pagtingin ko kay Rizal kahit na may mga ganito palang usapin tungkol sa kanila. Mas lalo pa nga akong namangha at naintriga. Ibig sabihin pala ay bukod sa pagkakilala natin kay Dr. Jose Rizal at sa kanyang mga nagawa sa bansa, ay may mas malalim pa palang history na pwedeng malaman sa buhay nila. Sa pagtatapos ko ay mas nanliwanagan pa ako at napaalala nito sa akin na oo nga pala, tao din ako, hindi ko kailang itago kung hindi ako perpekto. Si Rizal nga hindi perpekto pero nagawa pa ding maging bayani.